Lapnos ang tagiliran at nagtamo ng mga sugat sa katawan ang lalaking ito na kinilalang si Robert Madayag. Matapos makuryente at mahulog mula sa poste ng kuryente sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Ayon sa Manila Police District, pasado alas 11 ng gabi nitong Martes nang umakyat ang lalaki sa naturang poste. Nalaman natin yung lugar kasi nawalan ito ng supply ng kuryente dahil nagkasunog doon sa lugar. At sa tingin natin, magkakabit ito ng pag-illegal tap ito ng kuryente. Kaya lang, aksidente niyang nahawakan yung live wire. Nadala pa sa ospital ang biktima pero namatay rin. Nakuha rin sa lugar ang isang pliers na ginamit umano ng lalaki. Ito yung lugar kung saan nga nahulog yung lalaki mula dito sa poste ng kuryente na inakyat niya. Ayon dun sa mga nakakita at maging kaanak niya, ulo yung naunang bumagsak dito sa bahaging ito ng kalsada dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Kwento ng mga magulang ng lalaki, nakarinig sila ng malakas na pagsabog ng mga oras na yon. Ikalawang dagok nila ito sa kanilang buhay matapos masunugan noong 1 buwan. Pag may nakita po ako nalaglag, anak ko pala po yung sinabihan po ako ng bata na anak ko raw po yung nalaglag galing sa taas. Kaya pinuntahan ko po, hindi ko na po malapitan dahil awang-awa po ako sa anak ko nung nakita ko. Masakit po, doble-doble. Ay, di ba, wala na nga po. Okay lang, tanggap ko na wala ng bahay, buhay. Bakit? Kaya naming marausan kasi ito, bago na naman. Itinanggi rin nilang magkakabit ng kuryente ang biktima. Paano nga magtatapat? Tsaka saan ang solar po gamit namin eh. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na huwag tangkaing magkabit ng iligal na koneksyon ng kuryente sa oras na magka-brownout. Jesse Cruzat, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.